Kanya-kanyang diskarte naman muna ang dalawa sa pinakamalaking eskwelahan sa Quezon City para maturuan ang libo-libo nilang mga mag-aaral. Hanggang ngayon kasi, kulang pa rin ang classrooms. Live mula sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano-ano ba itong sinasabing diskarte nga raw dyan para iwasiksikan? Ruth, nagsasagawa pa rin ng blended learning dito sa pinakamalaking high school sa Quezon City, ang Batasan Hills National High School, dahil nga sa kakulangan pa rin sa classroom. Kahit balik eskwela na ang maraming mga bata, naka-blended learning pa rin ang ilan dahil umabot na sa mahigit 16,000 na estudyante ang enrollees dito. Naabot na rin nila ang ratio na 45 na estudyante sa bawat classroom. Yun nga lang, problemado ang ilang guro at estudyante dahil sa hirap na makakonekta sa internet. Bukod sa Batasan High School, maaga rin nagsimula ang klase ng mga bata sa katapat nito na President Corazon Aquino Elementary School. Ito naman ang ikalawang pinakamalaking elementary dito sa Quezon City na may 7,000 mag-aaral. Maayos naman sana ang umpisa ng klase, pero may ilang kinder students ang umiyak sa unang araw ng pasukan dahil ayaw magpaiwan sa kanilang magulang. Kanya-kanya tuloy diskarte ang mga teacher gaya sa ilang classroom na idinaan sa kantahan at sayawan ang pagsisimula ng klase para libangin ang mga bata. Ayon sa DepEd QC School Division Superintendent, may instruction sila sa mga guro na magkamustahan muna sa mga estudyante sa unang araw ng klase. May ilan daw kasi na baka naapektuhan ng bagyong Karina at pinilit lang na makapasok ngayong araw. Ruth, ngayong araw din sisimulan ang pagpapatupad ng matatag curriculum. Sa ilalim ng curriculum na ito ay nabawasan na yung mga subject at nakafocus na lang sa mga mahalagang paksa. Sa ganitong paraan, matitiyak daw yung learning quality ng mga estudyante dahil hindi na nauulit yung ibang subject. Yan muna ang latest update dito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.